Okay, so kwentuhan session ulit tayo, 1:15:25. So for today, 5 charts lang yung pagkukwentuhan natin. So simulan na natin. So first natin si FCG. So ito, sinama natin ulit. Dahil ang ganda ng chart niya ngayon, nagkakaroon ng sell-off pero walang volume. So parang pwedeng naiinip lang yung mga tao dahil wala talaga patay yung volume. So ito definitely hindi siya pang trading. So malamang yung mga nagbebenta is yung mga pumasok for possible breakout. Kasi mas maganda to actually for long term. So ngayon very interesting yung galaw niya kasi yung 0.81 saka 0.80 yan is ano na siya, ano, support na yan. So tingnan natin sa coming days if mag-hold tong area na to for a possible bounce. So if mapapansin niyo yung chart nito guys, no, so yung 0.8180 ang kapal na nung beats doon, and at the same time sobrang nipis nung sell naman sa 0.82 hanggang 0.89. So, ang makapalang resistance ito is 90 hanggang 94. Itong area na to ang mabigat. So, ito yung maraming nakapad na sell. So, parang pagka ito yung area na kailangan mag-breakout with volume para mag-blue sky siya or para maging bullish siya talaga. Itong area na to. So, anyway, so ako naman kasi gusto ko to for long term. So, kaya ngayon, binabantayan na natin siya dahil if ever na mas bababa pa siya or may mga dip or may mga magpanic or mainip, 'di ba? So makakuha tayo. Anyway, 'yun, no. So okay pa naman yung chart niya, no. Sa big picture, up channel to. Actually, malakas yung chart niya kasi up channel siya and nasa taas na siya nung channel. So nagtitrade siya above the DB50. So nasa taas na part siya nagko-conso. So tingnan natin 'to, guys, no, sa coming days. Tapos, ang sunod natin is si SGP. Ito si SGP, grabe yung galaw nito. So, ito, nakachamba tayo nito kanina dahil bumili tayo near 12. Tapos, ito, nakabili tayo sa retest. Tapos, nakabenta tayo medyo 12.60 to 12.50. So, ito guys, no, ang ganda ng chart nito, ang ganda ng volume. So, kailangan natin ito, ang ganda ng volume, kailangan natin itong bantayan. So, actually, parang mali yata yung decision ko dito dahil ang ganda ng chart niya, no? So, baka may continuation to bukas. So, tingnan natin. So, definitely, pagka merong retest ulit bukas sa 12 area dito, bibili tayo. Tight cut, diba? For a possible range trade or continuation move. So, tingnan natin kung ano mangyayari bukas. Kasi ito, net foreign buy yata to for today. So, ganda nung close din ito for today. Malakas yung galaw niya. Kasi ganda nung volume and biruin nyo kahapon, ang laki nung tinaas nito, almost 12%. Pero today, mas mataas pa siya, diba? So, very bullish yung candle niya. Tapos, ang next natin is si dito. Ito, if maalala nyo yung kwentuhan session natin dito kahapon, diba? Di tayo bumili kahit nasa support kasi for the past 3 days, yung price action is going down. So, as much as possible, gusto mo sideways or bibili ka when the price is going up para yung probabilities mo of winning is mataas. So, parang yung nangyari dito, diba? The price is going down tapos nag-break. Ito, price is going down, tapos nag-break. So, ito definitely, babantayan mo ngayon yung DB50 area, or if not, yung pinaka-base ulit. Baka mag-triple bottom siya. So, mga key levels lang yung babantayan ko pagka ganito. Or, just in case na lumakas siya, tapos mag-bounce, yung break ng 2 pesos, yung doon tayo bibili ulit. So, definitely hindi tayo bibili dito sa area na to. Puro sa mga strong levels lang or significant level lang. So, ito, nag-snap siya, diba? Binuhusan siya with volume pa. So, yun. So, hopefully, naka-cut loss kayo or hindi kayo sumalo. So, next natin is si LTG. Ito, no, si LTG, sobrang gusto natin yung nangyayari dito. Tingnan natin, no, if magko-consolidate siya sa 10.50 area, if maging strong support na yan sa coming days, yan, no, so bibili tayo ulit. Dahil yan yung isa to sa paborito natin na long term. Dahil hindi na tayo nakabalik after natin magbenta nung nagkaroon ng Wisdom 3 rebalancing. Anyway, ngayon naman yung chart niya kasi, if may kita nyo, wala, ano lang naman siya, no? Parang nag-breakout siya, pero bullish pa rin siya kasi it's trading above 10.50 area. So, as long as yung previous resistance niya maging support dito, so pwede na tayo bumili ulit. Pero if mag-snap yun, syempre, bibili tayo dun sa buy zone ulit natin. So, nasa mga previous kwentuhan session natin yun. So, last chart natin is si Keeper. Ito, si Keeper, lakas pa rin dahil net foreign buy pa rin siya today. And at the same time, nag-create pa rin siya, today nag-create siya ulit ng panibagong 52-week high.
So, ang lakas ito dahil 52-week high after 52-week high. So, very interesting to sa coming days. So, tingnan natin if maggagawa siya ng panibagong box dito sa area na to, higher high, panibagong base for a possible continuation move. So, very bullish yung chart nito. It's trading above the MAs and ang lakas ng net foreign buy. Anyway, so that's our kwentuhan session for today, guys. So, bukas ulit. Bye.